Marcos administration ang winawasak niya. Investigasyon ng Senado tungkol sa People's Initiative. Itutuloy pa rin. Senador Amy Marcos. Di umano personal ang galit kay Speaker Romualdez. Ayon pa sa chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and Participation na si Senator Amy Marcos, ay di umano titigilan ng Senado ang pag-iimbestiga nito sa kontrobersyal na People's Initiative. Ito ay sa kabila ng daing ng ilang mga kongresista na mag-focus na lang sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas sa halip na mag-aksaya ng oras sa investigasyon. Ano po? So ito Constitution, changing times. Gawa na natin ng paraan. Maraming problema ng taong bayan ang maaring maresolba pag yung mga economic provisions na yan ay maamyendahan natin. To Stonewall again, why don't we start the discussion on those economic provisions in the 37-year-old Constitution that has to be amended so we can help this country? Doon na po tayo dapat mag-debate, hindi yung sino nagpatawag, sino nagpapirma. Nilinaw din ng senadora ang patungkol sa bangayan nila ng kanyang pinsan na si House Speaker Romualdez. Di umano ay walang personalan. Hindi ako magagalit sa kanya. Wala namang galit doon. Hindi namang personal. Wala namang galit. Wala namang kinalaman sa pamilya, kahit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon na dala yung pangalan namin. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Ngayon, kung sino pa sinunod yan, hindi ko na alam. Pero lahat, tinuturo siya. Kung gagawin natin sa testimony ng Mr. Banyate, hindi naman ako nagsabi nun. Sino nagsabi nun? Yan ang problema. Kung sino naman pasira sa administrasyon ng Marcos, siyempre, kailangan ibastubo. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Kaya naman ito, hindi naman ako pala-away. Hindi naman ako bastos magsalita. Pero pag inunahan niyo ako, hindi na ako siguro. Ayon naman sa senador, na hanggat hindi natatapos ang usapin tungkol sa PI, ay hindi umano mapapanatag ang kanilang loob dahil malayo pa ang 2018 elections at marami pang pwedeng mangyari. Tuloy-tuloy lang tayo at sana sa Davao makakuha tayo ng higit pa mga testigo, mga sinumpaang salaysay, at iba't ibang pinilit na tumirma rito. Speaker Romualdez, open siya for a meaningful discussion with you. Tapusin mo na yung PI, otherwise it has no meaning whatsoever. So tapos sinabi ni Chairman George Garcia ng COMELEC, inamin niya yung mga firma, hindi pa tapos dahil valid ba sila, pwede pang i-recycle, gamitin sa susunod na panahon. Walang expiry date. Habang nakatambak yan, at habang nandyan sa COMELEC, gagamitin niya. Ang layo pa kaya ng 2028. Sabi na, hindi na pwede sa 2024. Malabo daw sa 2025. Abay may 2026 pa, may 2027 pa. Malay natin kung sino yung mga ambisyoso dyan na gagamit ng ganyan. Dagdag din yan na matapos ang unang pagdinig, ay dapat malaman ang mga opisyal na pasimuno sa likod ng People's Initiative upang mapanagot at maparusahan. Nakatakdang ituloy ang pangalawang bahagi ng investigasyon sa Davao City kung saan marami pang mga testigo ang inaasahang lalantad.